Sir, ito yung ano, ito yung EGR, no? Nasaan yung mga bulb? Andun. Ay, EGR, pakita mo nga sa akin yung EGR sandali. Ay, ito, yan. Dali mo dito. Oo, yan. Ilang taon na po ito, sir, unit nyo? 2015 yan. O, 2015, no? So, ito po yung mga lumabas na mga dumi. Kung gaano kakapal yung dumi na to, ayan, no? Ang tawag dito, soot, o yung deposited na carbon, no? Yan yung kinokos nung EGR na nag-stock open or yung malamig pa lang yung sasakyan, bumubuga na yung waste gas. Dito po nanggagaling yung waste gas, no? Papunta dito sa EGR pipe, papunta doon sa mga bulb na yun. Ito yung EGR pipe. Okay, ito yung EGR pipe. Pupunta doon sa mga bulb na yon, papunta sa intake manifold. Kaya dumudumi yung ating intake manifold. Ngayon, ano ang cause? Ba't ilalagay ng mga manufacturer tong EGR kung ito ay mali? No? So dapat po kasi ang EGR, gagana lang siya pag na-reach niya na yung temperature na 150 degrees centigrade. Doon pa lang gagana. Kasi ang trabaho ng EGR, magbigay ng additional na oxygen para mabawasan yung init at hindi makapag-produce ng maraming nitrogen oxide. Yun yung lason. Kaya lang dito po sa atin, sa Isuzu, pag start mo pa lang sa umaga at cold start, gumagana na kagad yung EGR kapag inaapakan nyo yung accelerator kasi dito siya kumukuha ng signal sa TPS. Pakita mo itong TPS. Ayan. Yung TPS. Oo, so dito siya kumukuha ng signal. So pag gana ng TPS, magbibigay siya ng voltahe, may module doon, pagaganahin niya yung dalawang actuator. So pag ano nung dalawang actuator, bubukas yung ano diyan, yung gate diyan, yung vacuum ngayon na nandoon na hose, padaan dito, magkakaroon ngayon siya ng ma-open ngayon tong actuator, pupunta ngayon dito sa valve. So bubukas na siya. Yun yung Yung dalawang ito. Yan yung EGR valve? Oo. So ihigupin niya yan, mag-o-open, papasok ngayon yung hangin na galing dito. No? Papasok ngayon yung hangin na galing dito, yung waste gas, yung galing sa tambucho. So ngayon, malamig pa, gumagana na yung EGR. So wrong. Wrong, di ba? So ngayon, dahil sa malamig pa, puro usok, papasok lahat dito. Kasama na ngayon yung mga langis na galing naman doon sa blow-by. So papasok naman yung carbon, kaya yun ang nangyayari. Okay. So sir, paano natin yan ngayon i-remedyohan kasi ayaw mo mag-blanking? Magkakabit po ako ng module na kapag ka uminit na yung inyong makina, saka lang siya gagana at magpo-provide ngayon ng switch. Bago to gumana, kailangan mainit na muna yung makina mo. Parang operating temperature. Yes sir, yung 150 degrees centigrade. So hindi natin papatayin ang EGR mo, hindi natin iba-blanking, pero maglalagay na tayo ng electronic thermostat, nagagana lang siya kapag ka na-reach niya yung temperature na kailangan, kung saan gagana yung EGR. Okay. So ito na po yon, nilagay natin sa case. So ito na po, ito yung pinaka-switch niya, ito po yung pinaka-sensor. Ayan, ihahanap po natin ito ngayon ng pagdidikitan mamaya dito sa manifold at ito yung kanyang power supply. So simple lang po. Okay. Simple lang siya, pero Yun na yung magkocontrol doon ngayon. Opo, yun ang magko-control dito sa dalawang actuator na to. Bago siya gumana, kailangan mainit yung makina. Bago gumana EGR. Okay. Kaya at cold start, hindi yan gagana. Kasi malamig eh. Oo. Ito po yung magko-control. Okay, sige. Okay, so yan po yung gagawin natin. So mawawala na po yung dumi na yan. Diba? Mawawala na yan. Mawawala na yung maitim na usok. Tapos yung ating EGR, kumbaga sa nakasabay na yun sa mga modelong sasakyan kasi electronic na siya. Okay. O, halimbawa, umusok na po, baka nasira ito. So, ganun lang. Papalitan lang yan. Papalitan lang po. Napakamura naman ito. Initially po, kayo lang po binigyan ko ng ganung presyo. Okay. Okay. Oo. So, ito na po yung module, ikakabit ng technician natin mamaya. Sige. Ngayon, ito lang po, kapag ka po kasi bumubukas tong EGR, yung valve na yan, dapat solid yung magpapaikot sa turbina na hangin, na waste gas. Kaya lang pag bumukas yan, nababawasan pa yung magpapaikot sa turbo. Kaya mahina po kayo sa arangkada. Di ba? Di ba? Mahina kayo sa arangkada. Pero sana, kung hindi pa naman mainit yung makina, mag-solid lahat yung hangin dito. Yung po ang masosolve nito. Okay. Di ba? Kasi malamig pa ang makina, huwag ka munang bubukas. Sabi nito, huwag ka munang bubukas, painitin muna kita.
Diba? So ngayon, masosolid ngayon yung waste gas na magpapaikot sa turbine. Kaya lalakas ang buga ng impeller. Ah, Di ba? Solid ngayon lahat yung hangin, makapal, mataba, kasi malamig eh. Di ba? Mataba yun, nagiging condense po kasi ang hangin pag malamig eh. pero dun sa adjustment na yun, kaya ng engine yun. Opo. Oo, Mm. yung mga parameters na yun. Opo, kaya po yun. Kasi yun nga po yung medyo error dito. Kasi sa ibang sasakyan, sa mga ECU, timplado ng computer yan kung kailan bubukas si EGR eh. Oo. Di ba? Hindi naman yung pag-andar niya bumubukas niya. Mm. Yung nga lang, nagiging problema pag stock na to, sa mga may ECU na engine, pag stock na to, kahit anong gawin ni computer, siyempre stock na siya eh. Stock up na eh. Mm. So yun yung talaga nililinis, ini-cleaning. Gano'n. Okay. Okay. So yun po, tapusin ko muna yung trabaho ni Ellie. Mamaya po, ikakabit natin itong ating module. Dito po. At titignan natin yung trabaho niya. Mausok ba sa unang start, sa cold start? So ito yung after ng cleaning natin. Mag-start muna tayo. For a while, install muna natin yung ating EGR, electronic EGR. Sige lang, tuloy mo lang. Magpapainit muna tayo ng konti. Naglagay tayo ng additional na relay dito. Ayan yung relay. Mamaya na namin naayusin yung wiring. Magte-testing muna tayo. So itong dalawang actuator, hindi mo na ito gagana. So definitely, pagka malamig, disable pa yung ating dalawang fan. Okay, dahil naglinis tayo, magsusuka muna ako ng carbon. Okay? Tignan mo nga kung may usok. Walang usok? Konti. Konti lang, no? So, hindi talaga yung umuusok na malaki, pinipigaan na natin. Kasi, totally, hindi gumagana ang EGR niyan. Okay? So, ngayon, paganahin natin yung EGR. Nako. Yes, sir, gumana na yung EGR. I-sinet natin doon. Tignan natin kung magkakaroon ng usok. Meron. Kasi kaya siya mausok, malamig pa yung makina, pumapasok na yung waste gas dito sa loob ng intake manifold. So ganun ang nangyayari. So dapat si EGR gagana lang siya pag mainit na yung makina. So, mainit na yung makina, hindi na usok yun. Hindi naman na kasi hindi mo naman magagawa yung ganun na nakapakan mo eh. Oo. Kaya lang ang problema, pagka yung malamig pa yung makina at nakabukas na yung EGR, yun ang problema. So, yun yung solusyon ng ginawa. Ngayon sir, i-adjust ko ngayon doon sa mainit para mag-off yung EGR. Mag-off siya. Huwag mo na patayin, i-adjust ko lang. Kaya, kinagana ko muna ulit. Tignan natin kung uhusok.
tayo nag-blank. No, hindi tayo nag-blank. Ngayon, nagre-rely ngayon ang EGR, itong dalawang valve, doon sa ating thermostat na ilalagay dito. Kaya ngayon, mainit na, di ko na ito mahawakan. So ngayon, pagka ano na to, iinit na yung itong ating sensor. Pag nailagay na natin ito mamaya, okay. Gagana siya pag mainit na. Pag mainit na. So iseset ko lang ngayon doon sa pinakamainit. Kasi ito nahawakan ko ito, malamig pa yun. Yung mainit niya, yun yung iseset natin. So yun po, yung ating electronic EGR, kinabit natin dito sa unit na to. Wala tayong binlang. Hindi na siya mausok, basta cold start. No? Saka siyempre, mababawasan na rin yung flow by niyan. Saka mapansin kasi, umuugong yung turbo natin ngayon. No? Narinig nyo ngayon, palakas. In-adjust din natin yung waste gauge. In-adjust natin yung tappet. Lahat, nilinis natin. So basically, itong engine na to talagang 100% ngayon na compliant to sa European, sa Euro emission. Sigurado yan, pasado tayo. No, wala siyang pollution ngayon, wala siyang usok, hindi siya smoke belching. So ngayon, pagka mainit na, gagana yung EGR, mababawasan niya ngayon yung production ng nitrogen oxide. Kasi gumagana pa rin yung ating EGR. Okay, so yun po, yung ating ginawa ngayon dito.